Ang Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Armed Forces of the Philippines ay magwawalong taon na, pero hanggang ngayon ay wala pa rin nabili o na-acquire. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Nagumpisa ang Multi-Role Fighter Acquisition Project noong 2018 sa panahon ni President Rodrigo Duterte at ni Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana. Ang MRF Acquisition Project ay sinama ito sa Horizon 2 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Multi-Role Fighter Acquisition Project ay ina-approve na ito ni President Rodrigo Duterte noong 2018, pero wala pa rin nangyari at hindi pa rin ito nabili. Ang plano pa nga ng Philippine Air Force ay magkaroon ng 12 na mga advanced fighter jet gaya ng JAS 39 Gripen at F-16 Viper, pero wala pa rin nangyari. Sa halip na Super Tucano na lang ang binili. At nung pag-upo ni President BBM at ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, hanggang ngayon ay pinag-isipan pa kung anong bibilhin. Ang pinakahuling update ay ang KF-21 Boromei ng South Korea ang bibilhin para daw pangtapat ito sa J-20 ng China. Magandang balita ito kung matutuloy dahil kung maglalaban man ang dalawang fighter jet na ito, ang KF-21 at ang J-20 ng China, siguradong babagsak ang J-20 dahil ang J-20 ay 20 lang siya Samantalang ang KF-21 ay 21. Halimbawa, pag blackjack pa ito, siyempre manalo ang 21. 2 taon na lang ang natira sa termino ni President BBM. Dapat na ma-procure na ang mga eroplano na ito kung KF-21 Boromei man ang bibilhin. Pero habang wala pang kontrata ang napipirmahan, manatiling panaginip o pangarap lang ang lahat na ito. Ang isang dahilan sa matagal na implementasyon o pagka-delay sa naturang MRF project ay ang kakulangan ng pundo. Ang budget para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program noong nakaraang taong 2025 ay nagkahalaga ng 50 billion piso. Pero hindi ito inapprove ng Congress dahil malaki raw at binawasan ito ng 15 billion piso at ang natira ay 35 billion piso na lang. Pero kung DPWH Flood Control Project pa ito ay approve kaagad ang Congress. Kaya ang MRA project ay laging nasasapawan at ayon sa ilang mga congressman at senador, mayroon namang Super Tucano, yan na lang ang gamitin natin panglaban sa China. Dapat para sa susunod na mga henerasyon, ngayon pa lang ay pagtutuunang na ng pansin ang tinatawag na self-reliance defense posture para makapagawa na ng sariling fighter jet ang Pilipinas at hindi na bibili sa ibang bansa na sobrang napakamahal at malaking maitulong nito sa ekonomiya ng bansa dahil sa trabaho na maidulot nito. At darating ang panahon na ang Pilipinas na ang mag-export ng mga fighter jet sa ibang bansa at maging defense supplier na ang Pilipinas, yayaman na tayo. Isa sa mga paraan na matuto ang mga Pinoy sa paggawa ng mga fighter jet ay makipag-deal tayo sa ibang bansa na nag-o-offer ng transfer of technology sa kanilang mga multi-role fighters. Noong mga nakaraang topic natin ay ating tinalakay ang offer ng Italy Leonardo para sa kanilang Eurofighter Typhoon MRF. Nag-o-offer ang Italy sa Pilipinas ng transfer of technology. Aba, magandang pagkakataon ito. At isa pa, ang India ay handang tumulong sa Pilipinas para mapatibay ang defense capabilities ng bansa. Ang India ay nag-o-offer din ng transfer of technology sa kanilang TIHAS MK1 at TIHAS MK2 variants fighter jet. Kaya nila mag-supply ng 40 units ng mga fighter jets. Magandang offer ito dahil dito gagawin lahat sa Pilipinas ang 40 units ng mga fighter jet. At isa pa, mas mura ang presyo ng TIHAS MK1 or MK2 ng India kumpara mo sa gawa ng Leonardo Italy. Halimbawa, ang presyo ng Eurofighter Typhoon ng Leonardo Italy ay nasa 117 million US dollar. Habang ang presyo naman ng TIHAS fighter jet ng India ay nasa 67 million US dollar lamang. At dahil transfer of technology ito, dito gagawin ang TIHAS fighter jet at dito na matututo ang mga Pinoy paano gumawa ng mga fighter jet. Itong TIHAS MK1 or 2, lalo na itong MK2 ay mas powerful ang engine nito at mas long range
at mas malaki ang kanyang payload carrying capacity at ginamitan ito ng ISA radar at iba pang mga matinding components. Mayroon itong speed na abot sa Mach 1.8 at ang combat range niya ay abot sa halos 800 km. At ang mga weapons ng TIHAS fighter jet ay mayroon itong 24 na uri ng mga air-to-air missiles. Isipin nyo, 24, ang dami. Gaya ng dalawang R-73 short-range IR homing air-to-air missiles. At mayroon pa siyang 4 na Derby air-to-air missiles na gawa ng Israel. At dalawang Phaeton 5 missiles na gawa pa rin ng Israel. May 4 pa siya na Astra Mk-1 missiles, 4 na Astra Mk-2 missiles, 4 na SRAM missiles na galing sa US at may 4 pa siya na Meteor missiles na galing sa UK at mayroon pa siyang 4 na air-to-surface missiles ang TIHAS. Ito yung tinatawag na AASM Hammer. Isa itong air-to-surface missiles na galing sa France at mayroon pang 2 BrahMos missiles na sila mismo sa India ang gumawa at mayroon pa itong isang Scalp ER cruise missiles na galing sa UK. At mayroon pa itong 2 anti-radiation missiles. Ito ang tinatawag na Rudram missiles. At mayroon pa itong 2 anti-ship missiles. Ito ang NASM MK missiles. At napakarami pa ang kanyang mga bomba, mga guided or laser bomb. Ang mga missiles at bomba ng TIHAS fighter jet ay mas marami pa kumpara sa KF-21 Borome at Eurofighter Typhoon. Sa daming missiles at bomba ng TIHAS ay halos hindi na siya makalipad sa sobrang bigat kaya sa runway na lang siya paikot-ikot. Pati nga piloto ay wala nang maupuan dahil pati upuan ay mayroong missiles eh. Kaya dapat ito na lang ang bibilhin ng Pilipinas. Walang sinabi yung FA fighter ng Philippine Air Force na gawa ng Korea. Ang FA-50 ng Philippine Air Force na kung saan nagdagdag pa ng additional 12 units, ay kakaunti lang ang makakarga nito ng mga missiles. Isipin nyo, ang FA-50 ay 4 lang ang air-to-air missiles nito at isang anti-ship missiles. Wala itong binatbat sa TIHAS Mk-1 and 2 fighter jet ng India. At isa pang good news, bukod pa sa transfer of technology, papayag din ang India ng utang o hulugan. Basta araw-araw ang singil, parang 5-6 ito ha. At itong TIHAS fighter jet ng India ay kinakargahan din ito ng BrahMos missiles. At ang dami palang bansa na nagkaroon ng interes na bibili ng TIHAS fighter jet. Hanggang sa susunod, maraming salamat.